Hi guys! Welcome to Jill in Cannes! So ngayon nandito tayo sa Edmonton International Airport at tayo ay may pupuntahang mahalagang bagay sa biyaheng ito. So samahan nyo kami guys sa biyahe namin kung saan man tayo makarating. Okay? At saka today guys ay special day because it's my love's birthday today. So, birthday at iiwan ko siya para sa isang mahalagang misyon. Yan. So, at least nandito ako. Yes. Okay na. Let's go. Hi guys. So, naka-check-in na tayo ngayon at pupunta na lang tayo sa ating gate. Sa gate 54. So, mag-isa na lang ako guys at thank you sa aking my love for helping me do the check-in. So parang na-review ako paano mag-check-in ulit sa airport. So malalaman natin kung paano naman pabalik sa Philippines. Ibig sabihin from Philippines to Canada. Okay, I'm here in gate 54. They have snow. So we're here in the Edmonton Airport check-in gate 54 and kaka-announce lang na delayed ang ating flight. Kaya labas na lang natin yung ating laptop para magawa natin yung last requirement para sa isang subject ko. Kasi hindi ko siya natapos or hindi ko pa talaga siya nagawa. Na-miss ko yung deadline niya. Nag-request lang ako ng extension para i-open yung link. So, ngayon, in-open niya yung link until December 14. Ito guys. Student mode tayo ngayon habang nasa airport. Okay, let's do this. Netflix. Late na po na-endorse nila yung bagay sa International. So ngayon, antayin natin mag-last mag. Pag wala talaga mag, gawa na kita agad ng report, then pa-deliver na lang. Kasi ma'am, last, parang pag-load data nila ng bagay. Ano na po, yung isang bagay yung kasi nasa container na isa. So ngayon si Captain po kasi kailangan on time talaga ang load. Sa WestJet pa po tayo. Hi! Sige. Bumda rin ako din sa Canada. Mag-student din ako. Wow! Nung August lang ako dumating, tapos bumalik lang ako kasi yung sunduin ko yung anak ko, yung bunso. Naiwan kasi. Nag-vlog talaga tayo. Jill in Canyon. Sure ma'am, follow ko kayo. Thank you. Ito po. Naiiwan. Ayun siya naman. Bali, ito yung FO niya, ibig sabihin forwarding advice, ilo-load nila yung bagay sa flight ng CA701, kinabukas ng umaga man, first flight ko ng 14 lang. Opo, 14 lang dito. So, enter. Bali, galing siya sa, ngayon, pupunta na yung bagay niya sa YBR, and then papunta ng Taipei, tapos kinabukasan po, nandito na po. Hindi pa naman yung damit. Passport nito na. Ito. Kukunin ko na for
Ito kasi ma'am, notarized na si China Airlines sa mag-deliver kapag once na gusto nang pag-deliver. Okay. Pagka walang dumating, sino yung pwedeng kontakin? Bibigyan ko kayo ng contact number. Okay. Ako rin naman makakausap mo. Ikaw din ba? Namin. If ever ma'am na dumating tomorrow morning ma'am, tatawagan ko kayo sa binigay niyo po sa akin na contact number and endorse ko po kagad si delivery courier. And dito ma'am, kapag once na tatawagan kayo ni delivery courier to inform na malapit na po sila sa address na binigay po ninyo. And then ito lang kayo present sa delivery courier kapag once na dumating na po sila. Okay. Ito na yung copy niya. Thank you. Kaya mag-alala ma'am, ako bahala sa pag Ako na maganda yan. Ba't iwan daw? Welcome, Jill in Can. Happy? Happy baby! Look at mommy! See? Celestia! Mommy! Happy Kerry! Mukha lang. Bigat mo naman. makalakad kasi. Ha? Gusto maglakad. Kaya kineri ko na. Ay, walk na. Walk na. Ay, nakasmile. Kanina nga parang sa paano i-deliver? Bukas i-deliver sa Santa Ana. Hindi na pala magkano. Hello guys! So this is Celestia. Say hi baby! Hi! Say thank you for sa mga nag-pray kay Celestia. Nandito na si Mami. Kukunin na si Celestia. Celestia, look! Hey! Yan. Happy ng baby, no? So yan. Ilang months pa kaming nagkahiwalay ni Celestia? August, September, October, November, December. So 4 months kaming hindi magkasama ni Celestia, pero naalala pa naman niya ako and so happy siya nakita niya ang mami niya. Na? Happy din siya ngayon, pinapanood niya na yung mga vlog ko. Ayun guys, so thank you sa lahat ng mga prayers nyo at sa mga nagko-comment. Ay, ang ganda ng smile, oh. Ilang araw na lang at pupunta na si Celestia sa Canada. Makikita niya na yung mga kapatid niya at excited na rin sila na makasama siya. So inaantok na ng ating baby girl. Naantok na siya. Antok na si baby girl. Antok na. Shout out pala guys kay Julieta Samus. Nakita daw niya ako dun sa Taiwan Airport. So, habang nasa Taiwan Airport ako, ay nag-message siya sa YouTube channel ko. Nag-comment siya doon actually. Habang nandun kami sa airport, tinanong niya kung nasa Taiwan Airport ako. So, yun, nandun pala siya, pati hanggang sa papuntang Philippines, ay sabay pala kami sa aeroplano. Pero hindi ko siya nakita. So, sana nakapag-picture tayo. Sayang guys, hindi tayo hindi ko kayo nakilala in person. So, sige. Hopefully, next time magkasabay tayo somewhere or magkita somewhere in Canada or in Philippines. But thank you for your comment at salamat at nakita nyo ako. Yan. So, kahit hindi ko kayo nakita,
Yan. So, I hope na maging okay yung plans nyo for the student pathway sa pag-apply nyo din sa Canada as a student. Yan. At isa pa, shout out din kay Claude. Yun. So, siya yung nag-assist sa akin sa baggage ko na delivery. So, yung nawala, siya yung lumapit sa akin, nag-explain sa akin kung ano yung nangyari sa aking baggage. At syempre, kinabahan din ako, pero hindi ko masyado inisip yun kasi mas importante sa akin na makita ko si Celestia. Kaya nung time na tinatanong ako ng aking brother-in-law kung kamusta yung baggage ko, hindi ko na natuloy yung kwento ko dahil nga mas excited akong makita si Celestia, yung reaction niya na first time niya ako makita. At masaya naman ako na hindi siya nanibago. I feel na talagang na-miss din niya ako, no? Although di niya masabi yon, but yun, nakita ko naman sa reaction niya na happy siya na nakita niya ako at hindi siya yung nag-alangan na lumapit sa akin. Yun yung isa sa mga magandang gusto ko talagang ma-witness kung ano yung magiging reaction niya sa pagkikita namin. Yan. So, maraming salamat din sa aking brother-in-law kay Sherwin sa pagsundo sa airport at paghatid sa aking destination sa Manila. At ganun din sa kanyang driver. Yan. So, may driver pa siya. Mga travel issues ko naman guys, tulad nung unang-una, ay nagkaroon tayo ng delayed sa ating flight, which is very normal. It happens most of the time na nagkakaroon tayo ng mga travel delays. At importante na itignan natin kung kukuha tayo ng mga flight natin pa uwi or going somewhere, no, yung layover time, be sure na meron tayong enough time in case na magkaroon ng mga aberya katulad nga nung nangyari na yun. So, nandito kasi si Celestia. So, kaya guys, kung kukuha kayo ng mga layover, be sure na enough yung time for some circumstances na mga unexpected natin. At isa pa, bukod dun sa delayed flight ko, ay nagkaroon ako ng delayed baggage na dumating. So, yung delayed baggage ko actually, it can be lost or stolen or hindi natin alam ano yung pwedeng mangyari. Actually, kinabahan ako kasi December 13 ako dumating. Sabi kinabukasan, December 12 siya dadating. But all day, nag-antay kami at walang dumating na baggage. Pero fina-follow up ko yon through the email at sumasagot naman na sinabi nga na hindi pa dumadating. Pero syempre, Christmas season ngayon and alam naman natin yung mga pwedeng mangyari sa ating bagahe, especially kung ang laman nun ay mga goodies for Christmas, no? Yung mga ganyang bagay, ay iingatan natin. So, minsan kahit ingatan natin, pero kung na-hold nga at kung ano yung mangyari, hindi na natin alam kung ano yun, kung saan na mapupunta yung ating bagahe. But, by prayers at talagang hindi naman, wala namang masamang nangyari sa bagahe, ay dumating siya. Dumating ako ng December 13 at sinabi na darating siya by kinabukasan, December 14, pero hindi dumating. Ayan. So, all day, inantay ko yon pero wala siya. Hindi dumating. Pero, ay Friday, dumating siya. So, actually, wala na akong masusuot doon. Inisip ko na umalis, pero na bumili. Pero nung morning kasi sinabi na darating na. So, inantay namin siya. So, hindi ako makamove on, di ba, sa mga gagawin ko dahil sa baggage na nawala. Na hindi ko alam kung nawala o makakarating pa ba sa akin yon. Pero dumating naman siya, kaso gabi na siya, December 15, 7 p.m. exactly. Ayan, so nakapagpalit naman ako ng aking susuotin. Ayan, so ang isa sa mga tip na mabibigay ko guys, kapag mga ganyan mga cases, yung hand carry natin, maglagay tayo ng mga extra undies natin, yung mga personal belongings natin na in case na mangyari ito, meron tayong extra na damit, extra pants, or yun nga mga personal items natin, ilagay natin sa hand carry na in case na ma-delay yung baggage natin, ay meron tayo na gagamitin for the next 1 to 2 days. Yan guys, so napaka-importante yan. Especially ngayong Christmas season, marami nagta-travel anywhere, no? Maging ready tayo sa mga ganyan. At ingatan talaga natin yung mga personal belongings natin, kung ano yung ilalagay natin sa hand carry natin, ano yung mga ilalagay natin sa ating mga check-in luggages. Napaka-importante yan, guys. Since papasalamat ako kay Claude for assisting me during dito sa aking baggage issues na all throughout the process ay nandiyan naman siya to assist me
kahit sa email and sa phone call, tinawagan niya ako to inform me or update me sa status ng aking baggage. So, importante that we keep all the documents, yung mga binigay sa atin ng mga papers, yung mga contact details, contact name, kung sino yung pwede nating matawagan in case na kailangan nating i-follow up. At i-follow up talaga natin para malaman nila na we are waiting, na nag-expect pa rin tayo na mabalik ang ating bagahe. Yan, so sometimes makakaisip tayo ng mga negative thoughts na nasa na kaya to, baka wala na, nawala na, no? So actually, naiisip ko na yon. Pero yun nga, maraming salamat at dumating ang aking bagahe. Yeah. Sa Taiwan guys, sa aking 7 hours and 55 minutes na layover, actually, meron po akong homework na kailangan tapusin. Kung napansin nyo na sinabi ko doon, kailangan kong tapusin yung homework na last requirement from our teacher at nagawa ko naman siya doon. So actually, pagdating ko ng Philippines, meron pa akong isang deadline that will be submitted on December 18th pa naman. So, pero talagang ibig sabihin, this week talaga yun, kailangan kong gawin. So, ginawa ko naman siya dito sa Philippines at yeah, nung natapos ko yun, on the first 2 days ko dito sa Philippines ay naka-move on na ako kasi hindi talaga ako nakagawa ng mga gagawin dito sa Philippines kung hindi ko matapos yung requirement na yon. So, I can finally say na Christmas break na guys. At yes, ready for winter term na tayo. So, bayaran ng tuition. Ayan. So, bayaran din ng ating itong airfare natin dito papunta sa Philippines kasi alam natin ang Christmas season ay talagang magastos. At ang pag-uwi tayo ng Philippines, ito yung first experience ko. Wala akong masyadong dala pero I can feel na magastos pala talaga pag-uwi ka ng Philippines. Yan. So, kaya guys, yung mga umuuwi, talagang pinaghahandaan nila yan. Pero kami, since 4 months pa lang kami sa Canada at wala pa naman talaga kami, we're still in nag-i-start pa rin kami ng life namin sa Canada. So, kaya hindi tayo talaga yung balikbayan ang dating na sobrang daming bagahe. Yes. So, hope na na-enjoy nyo yung aking experience in meeting my little one, si Celestia. Itong isang magandang Christmas gift para sa amin na makasama siya sa Christmas season na ito. So, ngayon ay nandito pa kami sa Philippines. Bebe, look! Hi! Yan siya. She's so happy. Okay. So, makakasama natin siya sa ating mga vlog in the next few videos natin. So, abangan nyo guys naman yung iba pa namin ginawa dito sa Philippines at yung mga pag-travel namin pabalik. I know na hindi magiging madali ang pag-travel natin dahil sa kanyang situation na may mga sensitivity siya sa mga iba't ibang bagay, especially kung madilim na or kung maraming tao, yung mga ganon. So, hindi ko pa alam no, at mabigat yung aking backpack. So, yung gagawin ko kasi, yes, hindi ako magkakaroon ng trolley, but backpack na lang. So, wala akong ibang hahawakan. Yung hands ko will be over her and yung magdadala na ako ng stroller. So, abangan nyo guys kung ano yung mga dadalhin ko at ano yung mga pwede nating i-prepare pag meron tayong kasamang maliit na baby or little one natin. Yun lang guys. So, advance Merry Christmas sa inyong lahat. Thank you for watching my video. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please don't forget to click like and comment down below kung ano yung masasabi nyo sa ating video for today. At please subscribe to my channel and share din para marami tayong maibahagi para sa ating babayan sa Filipino na nagpe-prepare o kung ano yung life dito sa Canada at yung pag-uwi natin sa Philippines, yung experience natin. So, yun lang guys, and I hope you have a happy holidays, stay safe, and God bless you all. Bye!